Magandang araw klase, handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa nilalaman ng Kabanata 41 hanggang 45 ng nobelang No Limitang Here mula sa panulat ni Dr. Jose Rizal. Narito ang pamagat ng bawat kabanata. Kabanata 41, dalawang panauhin. Kabanata 42, ang mag-asawang de Espadanya. Kabanata 43, mga balak. Kabanata 44, ang pangungumpisal. At Kabanata 45, ang mga inuusig. Ngunit bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin ngayong araw, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno, panulat, at magtala ng mga mahahalagang impormasyong iyong matututuhan sa ating aralin. Narito ang nilalaman ng ating aralin: mga talasalitaan, mga tauhan, sipi ng kabanata, mga katanungan, at pangunahing mensahe at implikasyon ng akda. Narito ang mga talasalitaan: munti, maliit, malumanay, mahinahon, nanaog, bumaba, kantyaw, panunukso, balingkinitan, payat. Prestihiyo, bantog, ibinulalas, inilabas, nauutol, nauutal, Teresa, balkonahe, humihiging, tumutunog, humuhuni. Mabisa, epektibo, nababagot, naiinip. Sabad, biglang pagsingit, satsat, usapan. Basal, hindi pa nagagamit, naglalagos, nagdaraan. Palanas, batuhan. Pingot, uka o pingas. Tanglaw, gabay. Kilalanin na natin ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 41 na pinamagatang dalawang panauhin: si Ibarra, Elias, at Lucas. Lubhang magulo ang isip ni Ibarra, kaya sa halip na matulog, nagpunta na lamang siya sa kanyang laboratorio. Inabot siya ng madaling araw sa pag-eeksperimento. Ginamitan niya ng mumunting piraso ng kawayan at iba pang elemento ang tinitimpla niyang kemikal. Sa kanya inilagay sa mga bote, sinulatan ng numero, at sinurhang mabuti. Ibinalita ng isang katulong ang pagdating ng isang magbubukid. Pinapasok ni Ibarra ang hindi kumikibong si Elias. Ipagpaumanhin ninyong pinaghintay ko kayo. Abala ako sa aking eksperimento. Hindi ko kayo gustong abalahin, sagot ni Elias. Nagpunta ako rito, una, para itanong kung may kailangan kayo sa Batangas, ikalawa, para sabihin sa inyo ang isang di magandang balita. Nagtatakang tumingin kay Elias si Ibarra. May sakit ang anak na dalaga ni Kapitan Tiago, malumanay na sabi ng piloto. Hindi po naman malubha, yun na nga ang ikinatatakot ko. Alam nyo ba ang sakit niya? Sinabi ni Elias na nilalagnat si Maria Clara at sinundan iyon ng pagpapalong. Salamat sa inyo't maligayang paglalakbay, sabi ng binata. Payagan ninyo akong magtanong sa inyo. Paano nyo napigil ang gulo kagabi? Panatag si Elias. Madali po lamang. Ang namuno sa panggugulo kagabi ay magkapatid na lalaking may ama na napatay sa palo ng mga gwardiya sibil. Isang araw, pinalad akong mailigtas sila sa mismong gwardiya sibil na nakadisgrasya sa kanilang ama. Bilang pagtanaw ng utang na loob, nakinig sila sa pakiusap ko at inako pa nila ang pag-awat sa iba. Ang magkapatid na anak ng napatay sa palo, ulit ni Ibarra. Halos anad lamang ang sagot ni Elias. Kapag markado ng disgrasya ang isang pamilya, dapat nang mawala ang lahat ng miyembro nyon. Abo lamang ang matitira kapag tinamaan ng kidlat ang isang punong kahoy. At nagpaalam na si Elias. Nang mapag-isa, hindi na payapa ang mukha ni Crisostomo. Ngayon, bakas ang bigat ng kalungkutan sa kanyang mukha. Ako ang sanhi ng pagkakasakit niya, naibulong ni Crisostomo sa kanagbihis at mabilis na nanaog ng bahay. Sa ibaba, pinigil siya ng magalang na pagbati ng isang maliit na lalaking nakaitim na may malaking peklat sa pisngi. Ano ang kailangan ninyo? Senyor, ako po si Lucas, kapatid ng taong namatay kahapon.
Nakikiramay po ako sa inyo. Ano na po ngayon? Senyor, gusto ko lang pong malaman kung magkano ang ibabayad ninyo sa pamilya ng aking kapatid. Ibabayad. Hindi niya napigil ang pagkainis. Saka na natin pag-usapan yan, magbalik kayo mamayang hapon. Nagmamadali lang ako, ngunit iginiit ng lalaki ang sadya. Naubos ang pasensya ni Ibarra. Kinansyawan siya nito dahil sa kawalan niya ng panahon. Magbalik kayo mamayang hapon, magaling na lalaki. May bibisitahin akong may sakit, pinigil na ni Ibarra ang sarili. Dahil sa isang may sakit, nakalimutan niyo ang isang patay. Dahil ba mahirap lang kami? Tinitigan ito ni Ibarra at pinutol ang iba pang sasabihin nito. Huwag niyong subukan ang pasensya ko. Sa pagtalikod ni Ibarra, naiwan si Lucas, nakatingin sa binata, halatang may matinding puot. Alam kong apo ka ng taong nagbilad sa aking ama sa init ng araw. May dugo kang ang kapareho ng sa kanya. Maya-maya'y nag-iba ang tono, pero kung magbabayad ka ng husto, magkaibigan tayo. Alam mo ba, may aksyon sa kabanatang ito na tinatawag na pagbibigay babala o foreshadowing, upang hindi magulat ang mga mambabasa at maging kapanipaniwala ang mga susunod na pangyayari sa dakong huli na nobela. Kailangan ang ganitong paglalagay ng aksyon. Halimbawa ay sinabi ni Elias kay Crisostomo na magtutungo siya sa Batangas. Tiyak, may gagawin siya sa Batangas na kaugnay ng mga aksyong matutunghayan sa mga susunod na kabanata. Gayunpaman, ang pagkakasakit ni Maria Clara na ibinalita ni Elias kay Crisostomo, saan hahantong ang pagkakasakit ng dalaga at lalo na ang wari pagbabanta kay Ibarra ni Lucas nang hindi agad ito binayaran ng binata hinggil sa pagkamatay ng kapatid nitong nabagsakan ng panghugos. Ang mga pagbibigay ng babalang ito ay parang aninong magiging katotohanan sa mga susunod pang kabanata. Narito ang ilang mga katanungan. Una, bakit hindi makatulog si Ibarra nung gabing iyon? Ikalawa, sino ang dalawang panauhin sa kabanata? Ano ang kanilang pakay kay Ibarra? At huli, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Ibarra, paano mo pakikitunguhan ang dalawang panauhin? Basahin na natin ang mensahe at implikasyon ng Kabanata 41. Sa kabanatang ito, ipinakita ni Elias ang kanyang totoong pagmamalasakit kay Ibarra, kung saan siya'y naghatid ng balita tungkol sa kalagayan ng kasintahan nitong si Maria. Ngunit, sa kabila ng ipinapakita ni Elias kay Ibarra, ay mayroon pa rin siyang lihim na motibo sa binata na maaaring maging daan si Ibarra sa pagsasakatuparan ng kanyang mga balak. Sa ikalawang panauhin naman, ipinakita ang motibo ni Lucas na paghingi ng salapi dahil sa kamatayang sinapit ng kanyang kapatid at pagbabanta na rin sa buhay ni Crisostomo Ibarra. Sa kasalukuyan ay mayroon pa rin katulad ni Elias at ni Lucas, isang taong magpapakita ng kabutihan sa iyong harapan, ngunit mayroon naman palang mga binabalak. Tulad naman ni Lucas, may mga taong gagamitin ang pananakot, pamimilit o dahas makuha lamang ang kanilang mga ninanais o layunin. Atin ang kilalanin ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 42 na pinamagatang ang mag-asawang de Espadanya, sina Kapitan Tiago, Tia Isabel, Don Tiburcio, Doña Victorina, Maria Clara, Linares, Padre Salvi at Padre Damaso. Kabanata 42, ang mag-asawang de Espadanya. Sa pamamahay ni Kapitan Tiago ay kita ang dalagang si Maria Clara na may sakit. Ang dalawang magpinsan na sina Tia Isabel at Kapitan Tiago ay nag-uusap kung ano ba ang krus na nararapat bigyan ng limos. Ang banal na krus ng tunasan o ang banal krus ng matahong, sa huli ay binigyan ng pamilya ang parehong krus. Dumating na sina Dr. Tiburcio de Espadanya na inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso. Kasama nito ang kanyang asawa na si Doña Victorina pati na rin si Linares. Matapos ang pagpapakilala ng Doña kay Linares ay inanyayahan na ni Kapitan Tiago ang mga ito sa kanilang silid.
45 na si Doña Victorina pero ipinagsasabi niyang 32 lamang siya. Sabi niya ay maganda siya ng kanyang kabataan at balingkinita ng kanyang katawan. Lubha niyang hinangaan ang sarili. Gayon na lamang ang pagtanggi niya sa marami niyang tagahangang Pilipino. Ang pangarap niya'y makapag-asawa ng dayuhan. Tumanggi siyang ipagkaloob ang maputi niyang kamay sa sinumang lalaki, hindi dahil sa kawalan ng tiwala, pagkat madalas niyang ipagkaloob ang pinakamahal na hiyas sa di mabilang na adventurerong katutubo at banyaga. Nais sanang umunlad ng Donya ngunit napangasawa nito si Don Tiburcio. Siya'y si Tiburcio de Espadaña. Gayong 35 lamang ay mukhang matanda sa talagang edad, pero bata pa ring tingnan kaysa kay Doña Victorina na 32 taong gulang lamang noon. Nagtungo siya sa Pilipinas bilang isang mababang opisyal ng customs. Sa kasamaang palad, bukod sa nagkasakit siya sa barko at napilayan ay natanggal pa siya sa trabaho ng 15 araw na kararating niya sa Pilipinas, at nang ubos na ang kahuli-hulihan niyang sentimo. Nang mapadpad si Don Tiburcio sa Pilipinas ay wala siyang kaalaman o kung anuman, tanging pagiging Kastila lamang ang kanyang pinanghahawakan. Sa mga unang tangka nito sa panggagamot sa mga Indio ay mababa lamang ang bayad ngunit kalaunay tumaas na ito. Hindi kalaunan ay isinumbong siya sa Proto Medico de Manila ng mga tunay na mediko. Lahat ng miyembro ng board ay mabubuting Kastila at napagkasundoan nilang ipagwalang bahala ang mga nangyari. Nabalitaan din ito ng mga taong bayan kaya't unti-unting nawala ng pasyente si Don Tiburcio Espadaña, at halos na malimos na naman siyang muli. Nasa sa ganito siyang kalagayan nang malaman niya sa isang kaibigan na kaibigan din ni Doña Victorina ang problemang iyon, gayon din ang pagiging makabayan at ang kabutihan ng Donya. Umaliwalas ang langit ni Don Tiburcio at hiniling niya sa kaibigang ipakilala siya kay Doña Victorina. Makaraan ang kalahating oras na pag-uusap ay nagkaunawaan sila at nagkasundong pakasal. Ang pinangarap niya ay isang Kastilang walang kapansanan, hindi pa rin nakakalbo at bungina sa pagsasalita ay nagsasabog pa ng laway. Ninais niya ang isang Kastilang bantog at makisig ngunit hindi siya niligawan ng gayong Kastila kahit kailan. Nagpakasal sina Doña Victorina at Don Tiburcio at sila'y nanirahan sa Santa Ana. Makalipas ang ilang buwan ay ipinamalita niyang siyang naglilihi at dinagdagan din ng ang pangalan ng Donya. Di natuloy ang pagbubuntis ng Donya kaya naman labis ang pagkadismaya nito. Naisip ng Donya na magpalagay ng titulong Medicina at Cirugía. Dumating si Padre Salvi noong merienda. Magkakakilala na ang dalawa at si Linares na lamang ang pinakilala. Agad namang dinalihan ng pamimintas ni Doña Victorina ang mga taga-lalawigan. Di makapaniwala ang Donya sa nasabing pagbisita ng Kapitan General kanila Kapitan Tiago. Tiningnan at sinabing mapapagaling ng doktor si Maria. Ang inireseta niyang gamot ay likuan at gatas, jarabe de altia at 2 pildores de kinaglosa. Saglit namang naputol sa walang kurap na pagkakatitig ni Linares sa dalaga nang sabihin ni Padre Salvi na dumating na si Padre Damaso. Alam mo ba, napakalaki ng papel ng paglalarawan sa pagiging makatotohanan ng isang tauhan sa isang katha. Hindi lamang ang mga detalye ng panlabas na anyo ng tauhan ang nakalilikha ng imahe, kundi pati kilos, pananalita at ugali nito. Kung papasukin pa ng may akda ang kalooban at pag-iisip ng tauhan ng katha, magiging ganap na napakalinaw sa imahinasyon ng mga mambabasa ang nasabing tauhan. Sa mga paglalarawan din, masusukat kung kapanipaniwala ang mga gagawin ng tauhan at ang mga mangyayari rito sa mga aksyon ng katha. Kaya sa masinsing paghahabi ng panlabas na anyot, kilos at pananalita, saka pagdedetalye ng mga nasa isip at kalooban nito, maiiwasan ang pagiging artipisyal na paglalarawan, ang pagiging karikatura ng mga tauhan ng katha. Parang isang psikolohikal na pag-aaral ang katangi-tanging paglalarawan ni Rizal kina Doña Victorina at Don Tiburcio, dalawang magkaibang karakter na pinagtagpo sa isang paraang kapanipaniwala. Kung ito man ay nagkaroon ng kalabisan sa paglalarawan, ang paglalarawan sa maraming tauhan ng Noli Me Tangere ay isang puntos sa kasiningan ng akdang panglipunan na ito.
Narito ang ilang mga katanungan. Bakit tila malungkot ang mga tao sa tahanan ni Kapitan Tiago? Kalawa, ilarawan ang mag-asawang dumating. Ano ang masasabi mo tungkol sa kanilang pagkatao? Katlo, bakit pinili ni Kapitan Tiago na si Don Tiburcio ang gumamot kay Maria Clara? At huli, para sa iyo, ehemplo ba na magandang samahan sina Don Tiburcio at Doña Victorina? Basahin na natin ang mensahe at implikasyon ng Kabanata 42. Sa unang bahagi ng kabanata ay ipinakita ang pagiging relihiyoso ni Tia Isabel at Kapitan Tiago. Isa sa mga impluwensya ng Espanyol sa ating mga Pilipino ay ang ating matibay na pananalig sa Diyos. May iba't iba ring kasanayan ang mga Pilipino pagdating sa pananampalataya na lumutang sa akda. Dito rin ipinakikilala ang nakaraan ng dalawang pinakakilalang tauhan ng nobela, si Don Tiburcio at Doña Victorina. Si Don Tiburcio ay maaaring sumalamin sa isang lalaking sunod-sunuran sa kanyang asawa. Pinapakita rin na tanging ang pagiging Kastila lamang ang pinanghahawakan niya nung siya ay dumating sa Pilipinas. Pero kung titingnan, tila mas naging maunlad pa ang kanyang kalagayan kaysa sa maraming Pilipino noong panahong iyon. Si Doña Victorina naman ay maaaring sumalamin sa isang babaeng may mataas na pangarap o paninindigan sa kung ano ang kanyang gustong makamit o maabot. Ipinakita na kahit na hindi si Don Tiburcio ang kanyang tipo, ito ay kanyang pinakasalan sapagkat ito ay isang Kastila. Narito ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 43 na pinamagatang mga balak. Si Kapitan Tiago, Tia Isabel, Don Tiburcio, Doña Victorina, Maria Clara, Linares, Padre Salvi, Padre Damaso at Lucas. Kabanata 43, Mga Balak. Nagpatuloy sa paglalakad si Padre Damaso sa silid ni Maria. Nag-aalala ito at naluluhang sinabi sa dilag na hindi ito papanaw. Nabalot ng pagtataka ang silid at pagkagulat sa pinakita ng pari. Kanila ring naisip na mahal ni Padre Damaso si Maria Clara. Bumaba na ang padre at doon umiyak. Nang kumalma na ay ipinakilala na ng Donya si Linares sa padre. Ipinaalam ng Donya na inaanak si Linares ni Carlicos na bayaw ni Padre Damaso. Iniabot na rin ni Linares ang sulat sa pari kung saan nakasaad na naghahanap siya ng magiging asawa at trabaho. Sabi ni Padre Damaso ay madali lang makahahanap si Linares ng mga ito. Sa pag-aasawa na may sinabi nito na makikipag-usap ito sa kapitan na ikinalungkot naman ni Padre Salvi. Sa kabilang banda, si Lucas naman ay nagpaawa kay Padre Salvi at pinilit pang umiyak upang makuha ang loob nito. Sabi nito na 500 piso lamang ang binigay ni Ibarra kapalit ng buhay ng kapatid nito. Di naman natuwa ang pari sa ipinakitang kilos ni Lucas kaya pinagtabuyan niya ito. Walang nagawa ang bubulong-bulong na oportunistang si Lucas na napahiyang nilayasan ang pari. Alam mo ba, may mga parirala o pangungusap sa isang salaysay na naglalaman ng punong kaisipan ng isang katha, tulad sa kabanatang ito. Pinag-iisa ng kaisipang ito ang lahat ng mga kailangang elemento sa isang salaysay, na sa dakong huli ng katha, malilinawan ng mambabasa kung ano talaga ang kaisipan nilalayo ng salaysay. Ipinahihiwatig ang punong kaisipan ng mga sinasabi o iniisip ng isa o higit pang mga tauhan ng katha. May persona o nagsasalita na ang pinapaksa ay ang kaisipang iyon. Hindi rin maiiwasang makita ito sa tunggalian dahil ito ang motor na nagpapasulong sa mga pangyayari sa isang katha. Maraming may akda na nagpapahiwatig ng punong kaisipan sa pamagat ng kanilang katha. Halimbawa, sa kabanatang ito, ang pamagat ay mga balak. Hindi agad maiisip na mambabasa kung ano ang mga balak na iyon dahil hindi tuwirang sinasabi sa teksto. Ngunit kung susuriin ang mga sinabi ng mga tauhan, mapag-iisip na ang mga balak ay naroroon. Halimbawa ang mga sinabi ni Padre Damaso.
Gusto niyang ihanap kita ng trabaho at mapapangasawa. Para kang dalaga, sige, ihahanap kita ng asawa. Palakad-lakad ang kura, bumubulong, isang asawa. Hanggang ang mga sinabing ito ni Padre Damaso ay humantong sa ganito. Halika nga, kausapin natin si Santiago. Narito ang ilang mga katanungan. Una, ilarawan ang inasal ni Padre Damaso ng dalawin si Maria. Kalawa, ano ang nilalaman ng liham na binasa ni Padre Damaso? Ikatlo, sino ang bumisita kay Padre Damaso? Ano ang kanyang pakay dito? At huli, ano ang mga nabuong mga balak sa kabanatang ito? Basahin na natin ang mensahe at implikasyon ng Kabanata 43. Ipinakita sa kabanatang ito ang lubhang pag-aalala ni Padre Damaso sa pagkakasakit ni Maria. Ipinagtaka ito ng mga taong naroroon. Makikita na sa ikinilos ni Padre Damaso, higit sa inaanak ang turing niya kay Maria, kundi isang tunay na anak. Ang kabanatang ito ay pinamagatang mga balak, sapagkat ito ay puno ng pagpaplano sa mga iba pang mangyayari sa mga tauhan, mga balak ni Padre Damaso para kay Maria Clara at Linares, mga balak ni Lucas at Padre Salvi para kay Ibarra, na sa mga sumusunod o susunod na kabanatang tatalakayin ay ating matutunghayan. Atin ang kilalanin ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 44 na pinamagatang ang pangungumpisal. Don Tiburcio, Doña Victorina, Padre Salvi, Sinang, Tia Isabel at Kapitan Tiago. Kabanata 44, ang pangungumpisal. Mataas pa rin ang lagnat ni Maria Clara at sa tuwing ito'y magdedeliryo ay binabanggit ng dalaga ang pangalan ng kanyang ina. Ang tiya nito at si Kapitan Tiago naman ay patuloy sa pananalangin at pag-aalaga sa dalaga. Ilang araw na ang lumipas at napagaling ng reset ang gamot ni Don Tiburcio ang dalaga. Ikinatuwa ito ng mag-asawa. Napag-usapan ni Padre Salvi, Kapitan Tiago at mag-asawang Espadanya ang paglipat ni Padre Damaso. Sinabi ni Kapitan Tiago na labis ang hinagpis ng dalaga sapagkat lilisan na ang tinuri niyang ama na si Padre Damaso. Ang paggaling naman ni Maria Clara ay pinagtalunan ng mga tao. Sinabi ng Donya na ito ay dahil sa binigay na gamot ng Don, ngunit sabi naman ng Padre ay dahil ito sa malinis na budi ng dalaga. Dahil sa pagkapikan ay iminungkahi ni Doña Victorina na gamutin ng kanyang kumpisal ang nakababanaz na si Doña Consolacion. Dito'y wala nang naisagot ang pari kaya naman tinagubilina na lamang niya si Kapitan Tiago. Oras na para uminom ng gamot si Maria. Ininom niya ang Pildores na mula sa bumbong ng kristal na ititigil lamang ng dalaga kapag nakaramdam na ng pagkabingi. Ipinaalam naman ni Sinang kay Maria ang dahilan ng di pagsulat ng binata sa kanya. Nagsimula na ang pangungumpisal ng dalaga. Sa obserbasyon ng kanyang tiya ay tila halata kay Padre Salvi na hindi ito nakikinig sa sinasabi ni Maria Clara, bagkus ay matiim itong nakatitig sa dalaga na parabang inaalam ang nasa isip nito. Nang matapos ang kumpisalan ay lumabas si Padre Salvi na parang may sakit na nakapangunot ang noo, namumutla, pawisan, at kagat-labi. Alam mo ba, lubhang nangibabaw sa kabanatang ito ang impluwensya ng Katolisismo. Nagpamisa at nagdasal ang sambahayan ni Kapitan Tiago. Kasama na ang pangakong magkakaloob ng gintong baston sa Birhen ng Antipolo. Pati ang paglilipat kay Padre Damaso sa ibang parokya ay nagkaroon ng reaksyon sa mga tauhan sa kabanatang ito. Gayunpaman, ang pagluwas ni Crisostomo sa Maynila upang lapitan ang arsobispo na ipawalang bisa ang parusa sa kanya na ekskomunyon o pagpapatalsik sa simbahan. Ngunit higit na nagbigyang diin dito ang papel ng pangungumpisal at pangungumunyon ng isang ipinalagay na nagkasala. Ipinakita sa kabanatang ito na bulag sa pagsunod sa mga alagad ng simbahan ang mga tao noong panahong iyon. Gayunman, may mga kaisipang liberal na pumupuna sa kalabisan ng pananampalataya tulad na lang nina Sinang at Linares.
Narito ang mga katanungan. Ano ang sinasabing dahilan bakit nabinat si Maria? Kalawa, bumuti ba ang kalagayan ni Maria? Ano ang naging reaksyon ni Don Tiburcio, Doña Victorina at Padre Salvi? Katlo, ilarawan ang pananampalataya. Mayroon si Kapitan Tiago at Tia Isabel. Basahin na natin ang mensahe at implikasyon ng Kabanata 44. Ang kabanatang ito ay kakikitaan ng pagkakaroon ng pananampalataya ng mga tauhan. Si Tia Isabel na taimtim na nanguna sa pananalangin para sa pagaling ni Maria. Si Kapitan Tiago na lubos ang tiwala at pananampalataya sa kung ano ang sabihin ng mga praile. Si Padre Salvi na naniniwalang ang pangungumpisal at pananampalataya ay nakagagaling ng anumang uri ng karamdaman. At huli, si Doña Victorina na naniniwala at nananampalataya sa kakayahang manggamot ng kanyang asawa na si Don Tiburcio. Atin ang kilalanin ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 45 na pinamagatang ang mga inuusig. Si Elias at si Kapitan Pablo. Kabanata 45, ang mga pinag-uusig. Sa isang yungib sa kagubatan ay nagkita na si Elias at Kapitan Pablo. 6 na buwan din silang hindi nagkita at may 2 linggo na rin ang nakalipas nang malaman ni Elias ang sinapit ng kapitan. Malapit ang dalawa sa isa't isa kaya minabuti ni Elias na ayain ang matandang kapitan na itinuring niya ng ama sa kanilang lupain. Tinanggihan ni Kapitan Pablo ang paanyaya ni Elias dahil naninindigan siya na ipaghiganti ang masaklap na nangyari sa kanyang mga anak sa kamay ng mga dayuhan. May 3 anak ang matanda, 2 lalaki at 1 babae. Ang anak niyang dalaga ay pinagsamantalahan at ang kanyang anak na lalaki ay nag-imbestiga sa nangyari. Nagpunta ito sa kumbento ngunit tila nagkaroon umano ng nakawan doon kaya naman pinagbintangan ang kanyang anak na lalaki. Habang pinapahirapan ang anak ng matanda ay hindi man lang nagawang pigilan ito. Natakot ito dahil sa kagustuhang magkaroon ng payapang buhay. Wala ring nangyari sa kura na nalipat lamang sa ibang lugar. At ang isa namang anak na lalaki ay inakusahan ng paghihiganti dahil sa pagkaiwan sa sedula. Pinahirapan ito at dinagtagal ay kinitila ang sariling buhay. Para sa kapitan ay wala nang mahalaga sa kanya kundi ang ipaghiganti ang sinapit ng kanyang mga anak. Naintindihan ni Elias ang matanda dahil ito rin ang gusto niyang gawin ngunit mas pinili nitong manahimik na lang. Sinabi din ni Elias sa kapitan ang naging pagkikita at pagkakaibigan nila ni Ibarra. Ipinakilala niya rito ang katangian ni Ibarra at ang sinapit ng pamilya nito dahil sa mga pari. Naniwala naman si Kapitan Pablo sa kakayanan ng binatang si Ibarra. Kakatagpuin ng mga tauhan ng kapitan si Elias upang malaman ng matanda ang sagot ni Ibarra. Kung sakaling sumang-ayon si Ibarra ay magkakaroon ng katarungan ang kanilang mga hinaing ngunit kung hindi naman ay nangako si Elias na sasama sa kanilang layunin. Alam mo ba, ang mga pinag-uusig ay nabibilang sa mga tinutugis na mga otoridad noong panahon ng Espanyol o Amerikano man. Pinalilitaw ng mga namumuno noon na ang mga ito'y Indio na naninirahan sa labas ng pueblo o malalaking bayan. Ayaw pasakop sa simbahan at dapat na ibilanggo. Gawing mapayapang Kristiyano at kung tumutol, dapat lipulin dahil panganib sa nakararami. Ganito ang naging kapalaran ng mga kumontra o ayaw pailalim sa kapangyarihan ng mga otoridad na Espanyol noon. Narito ang ilang mga katanungan. Una, ilarawan ang mga taong dinatnan ng lalaki sa loob ng yungib. Batay sa pagkakalarawan, anong uri ng mga tao sila? Kalawa, sino-sino ang mga itinuturing na mga api? Karapat-dapat bang ituring silang mga api? Ikatlo, kung ikaw si Elias, gagawin mo rin ba ang iniisip niya? At huli, kung ikaw si Pablo, itutuloy mo pa rin ba ang paghihiganti? Bakit? Basahin na natin ang mensahe at implikasyon ng Kabanata 45. Sa kabanatang ito, ipinakikilala ang mga grupo ng tao na itinuturing na mga api.
mga taong nawalan na ng tiwala sa pamamalakad ng pamahalaan at ng simbahan, mga taong nais makamit ang kalayaan at katarungan sa kanilang sariling bayan. Hanggang sa kasalukuyan ay mayroon pa ring mga taong katulad nila, lalo na ang mga Pilipinong hindi nakakamit ang hustisyang nararapat para sa kanila. Kaya naman hanggang sa kasalukuyan ay may mga grupo o pangkat pa ring tumutuligsa sa kabaluktutan ng sistema ng ating bansa. Maraming salamat sa iyong panonood. Naway meron kang bagong mga aral na napulot mula sa aralin na ating tinalakay ngayong araw. Huwag kalimutang i-share, like at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Padayon Wikang Filipino.